Hello mga pang-display na tinapay na napakaganda naman itong tingnan at lalong masarap. Today, gagawa tayo ng 1 kilo na harina at 2 klase na tinapay yung gagawin natin. Gagawa tayo dito ng cream rolls at yung custard buns. Kaya tara na, umpisahan na natin. At mga para hindi na humaba masyado yung ating video, ito yung ating dough ay diniretso ko na ito. Hindi ko na ipinakita yung pagmasa. Yung mga ingredients nito ay nasa video screen lang natin. Ganun lang naman yan mga pagsama-samahin at pakinisin. Yung ating dough, pwede ipadaan sa dough roller machine, pwede sa spiral mixer, at lalo pwede din na manuhin sa pagmasa. Basta siguraduhin lang na mapakinis ng mabuti ang ating dough. At pagkatapos kong mapakinis yung ating dough sa dough roller machine, ay pinutol ko ito ng 30 grams. At pagkatapos ay figurahin lang natin ang pabilog. At saka isalansan lang natin sa plancha. At yung ating plancha ay may pahidhuyan ng margarine. Or di kaya shortening konti lang. At yung ating pinalapad ngayon na dough ay ito po ay nakarest na ng mga 20 minutes para po ay malambot na siyang laparin. At pag nagsalansan tayo dito mga palangga, yung pinagdugtungan ng ating dough ay iyon po yung ilagay natin sa pinakailalim. At pagkatapos natin itong magawa lahat ay paalsahin lang natin ito ng 2 hanggang 3 oras bago po natin ito lagyan ng mayonnaise na pang-design natin dito sa ibabaw. So habang nagpapaalsa tayo ng ating dough ay gagawa na tayo ng ating custard filling. So dito meron akong 2 piraso ng egg yolk. Ay nadurog ho yan mga huwag ka na kayong maghanap ng bilog. 2 piraso yan at 3 tablespoon ng cornstarch. Haluin at maglagay ng half cup na condensed milk. At haluin ulit at maglagay na ng 1 cup na evaporated milk. At haluin ulit at pwede na natin itong isa lang. At hintayin lang natin ito'y kumulo hanggang sa ito'y lumapot habang patuloy natin itong hinahalo. Huwag na talaga natin itong tigilan sa paghalo kasi madali lang talaga itong masunog yung ilalim. At nang ito'y lumapot na ay lutuin pa natin at haluin ng mga 1 minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch at yung egg yolk. At dito na maglagay tayo ng 1 tablespoon ng butter. At kahit patay na yung apoy ng ating kalan, ay patuloy lang natin yung haluin. Matunaw lang yung ating butter. At ito ay okay na. Ito lang yung consistency niya. Napakakinis naman. At ito'y palamigin lang natin bago natin ilagay sa ating mga piping bag. At ito mga umalsa na siya. Pinalsa ko lang ito ng 2 oras. Pwede na natin itong isa lang. Pero bago natin ito isa lang, ay lagyan natin muna ito ng design sa ibabaw. Gagamit lang tayo dito ng mayonnaise. At pagkatapos natin itong mailagyan lahat ng design, ay isa lang na natin ito sa mainit ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob lang po ng 15 minutos. At ito na yung ating custard buns. Lagyan na natin ito ng palaman. At para naman sa ating cream rolls ay gawa natin yan ng palaman. Gagamit lang tayo dito ng ECC whipping cream. At gagamit lang din tayo dito ng 300 grams lang. At i-cream lang natin yan hanggang sa ito'y mag-smooth, hanggang sa mag-light yung kulay niya. Masarap at mabango, walang aftertaste. Yung ating ECC whipping cream, maganda talaga gamitin sa pang-icing ng ating mga cake. At mura lang naman yung 1 kilo nito mga at marami na tayo nitong magagamitan. Tulad nito mga sa 300 grams lang natin ay marami na tayo nitong mapaglalagyan. At pagkatapos nito ay unti-unti na natin ilagay yung 3/4 cup na malamig talaga na tubig yung gagamitin natin dito. Unti-unti lang talaga natin ilagay yung ating tubig hanggang sa ito'y maubos. At nang naubos nang nailagay yung tubig ay batihin lang natin ito ng mga ilan lang na minuto hanggang sa mag-volume yung kanyang alsa. At ito na napakaganda ng alsa at napaka-stable nito. At kahit na ito'y mabango na ay naglagay pa rin ako ng patak lang talaga na vanilla extract. At kahit na ito'y masarap na ay maglagay pa rin ako ng 1/4 cup na powdered milk. At paunti-unti lang yan nating batihin, wag lang nating ibigla para hindi din tatalsik yung ating powdered milk. At batihin lang natin yan hanggang sa mag-well mix yung ating powdered milk dito sa ating icing. Walang kahirap-hirap talaga i-prepare at napakaganda at napaka-stable talaga yung ECC whipping cream na ito. Kung hindi ka pa nakatry nito mga abay i-try mo na. Mapadali talaga yung paggawa mo ng icing. Talagang napakasarap ng icing mo. At pwede talaga natin gamitin sa anuman na ating mga pangpalaman ng ating tinapay tulad nito. At pwede din natin ito ihalo sa ating mga custard filling at mga Bavarian filling.
At hinati ko lang yung ating icing at nilagyan ko ng chocolate flavor para naman ay may flavor din yung ating palaman. At gagamit din ako dito ng ECC strawberry syrup ng Achievers din. At ganun din sa Achievers din ito, ECC caramel syrup. At mga gaangbintahan dito, depende na ho yan sa kusting ninyo ha. Kaya magkusting lang kayo, ay hindi naman pwede na sundin ninyo yung aking price. At para may ideya lang kayo ay mural lang naman yung bintahan ko dito. Ito mga ga ay 12 pesos lang, ay yung ating custard ay 10 pesos lang. At ito naman ga ay ECC chocolate syrup ng Achievers din. Hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!